So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin yan is theistic evolution. So, it is the view that God created life through the process of evolution, guiding natural development over time to bring about all living forms. Well, it seeks to harmonize scripture with modern science. This perspective often compromises the plain reading of Genesis chapter 1 to 2, which present creation as a direct act of God by His word, not through random mutation and natural selection. God is both creator and sustainer, who spoke creation into existence in 6 days, making man in His image uniquely from the dew of the ground. Evolution undermines the historicity of Adam, the doctrine of original sin, and ultimately the gospel of Christ as the second Adam. So ayon po sa Matthew chapter 19 verse 4, sinasabi po dito na haven't you read? He replied that at the beginning the Creator made the male and female and said. So, ayun po sa ating katuruan, sinasabi ko na the Bible gives us the true account of creation. So, ang Biblia ang nagbibigay sa atin ng tunay na kwento kung paano nilikha ng Diyos ang mundo at lahat ng bagay. Hindi ito gawa-gawa lang o theory. Ito ay totoo at galing sa Diyos mismo. And the Bible affirms that literal Adam. So, tuturo ng Biblia na si Adam ay isang tunay na tao. Hindi simbolo o katang-isip lang. Siya ang unang tao na nilikha ng Diyos at mula sa Kanya nagmula ang lahat ng tao, and the Bible will endure and stand the test of time. Kahit gaano katagal o gaano karami yung pagbabago sa mundo, ang salita ng Diyos ay manatiling totoo at makapangyarihan. Hindi ito mawawala o mapapulaanan. So, sa applications naman, do not compromise the truth of God. So, huwag magpapadalas sa mga madaling turo o idea ng mundo. Panindigan natin ang katotohanan galing sa Diyos kahit mahirap o unpopular. And define gender as Jesus did. So, ang identity ng tao ay based sa design ng Diyos. Male and female, He created them. Dapat natin sundin kung paano tinukoy ni Jesus ang kasarian ayon sa kanyang kalooban. And defend the biblical faith intelligently. So, alamin natin ang ating pananampalataya para may pagtanggol ito ng may wisdom at respeto. Dahil lang po, maraming salamat.